Hello mga kapatid! Magandang Thursday afternoon na naman at 6 minutes after 12. Welcome na nga po dito sa ating H2H, Heart to Heart. Uy, marami na naman mga nakahain. Ang dami na naman mga biyaya. Ang dapat ninyong pakaabangan sa ating programa. Opo, mga kapatid. At isa na nga po dyan, alam nyo naman, meron kaming pamigay Thursday ngayon. Isang winner na naman ng ating H2H merchandise. Mga astig na, astig na cup. Okay? Astig na cup. Hindi lang magkasya sa akin yung cup, Ang laki ng ulo ni Kuya Poy, Ayan, at syempre, meron din po tayong papamaypay. Ayan maaga ko nang sinasabi sa inyo, may papamaypay tayo at merong pa-t-shirt. Ayan, pa-t-shirt. Ang pogi naman nun. Ay, pogi po. Pogi daw. May naawa kay Kuya Poy. May sumagot, nag-thumbs up. Pero sabi nung unang tingin ni ma'am, sino ba yun? Okay. Ayan, pero eto marami po mga mangyayari sa ating programa ngayon Meron tayong HEART. Dalawang mga nag-uumpugang bato na naman na makakausap natin mamaya-maya lamang. At syempre ang dapat ninyong sagutin na ating love question of the day. At bukod dyan, ang ating pang I Heart Surf. Ano na nga ba mangyayari? At mamaya rin namin ibababa. Ibabagsak na namin ang poll question para sa inyong kasagutan naman. Ang daming mga pagkakataon para naman talaga manalo, Panalong-panalo na nga sa mga kwento, panalong-panalo ka pa dito sa ating programa at lalong panalo ka pa ngayon dahil hindi lamang po ang inyong lingkod na si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy, ang inyong makakasama. Dahil makakasama nyo ang isa nyo pang kuya, na syempre, kung tropa ni Kuya po ito si Kuya Badong. Let us all welcome Jay Gonzaga. Jay, welcome dito sa Heart to Heart. Hello, magandang tanghali po sa lahat po ng mga loyal na nakikinig o nanonood kay Kuya Popoy. Magandang tanghali po sa lahat. Ako po si Jay. Di ba? Iyan yung mga tropa ko. Dati kasi akong pumapadyak-padyak din. Yan yung mga ganyan. Pabitik-bitik, bitikleta. Ganyan. At syempre si Jay Gonzaga, mga kapatid, ay napapanood ninyo sa Himala ni Nino. Yes, ang Himala ni Nino po. Actually, patapos na siya ngayon. Tuwing 11:15 po ng umaga. Dito lang po yan sa TV5 bago po mag-Eat Bulaga. Yun. Pero syempre, dahil nga nandito yung tropa ko, alam nyo na, meron tayong love question ngayon Narinig mo naman. Yes. Na kailangan sumagot ka sa ating love question for today. Ayan, Kuya Badong. Eto na nga ang ating love question. Sino nga ba dapat ang magkaroon ng mas mahabang pasensya? Tayo bang mga lalaki o silang mga babae? Tayo, syempre. Bakit? Syempre dahil marami silang pinagdadaanan Actually, una pa lang sila yung nagdadala ng anak, may mga period sila. Tayo naman kasi hanggat kaya natin, wala tayong inuurungan. So, tayo yung iintindi na lang sa mga pinagdadaanan nila. Pero syempre, may mga times din na intindihin din nila tayo. Parang give and take, kumbaga. Para yung pagsasamahan yung dalawa matiwasay at magmahalan kayo hanggang sa gusto ninyo. Basta magtiisan kayong dalawa at magmahalan kayo. Galing naman. Ba't naman ginaligan yung sagot? Ano to? Ibig sabihin si Kuya Jay Gonzaga ang bibigyan natin ng regalong pa-merch natin dyan. Gusto mo ba yan, Kuya Jay? Yes. Kasya ba sa'yo yung t-shirt? Yung cup. May iligaw sa cup yung cup. Ikaw naman, baka naman kunin mo pa to. Baka naman maibigay pa naman namin sa'yo. Pakisuot mo nga muna, Jay Gonzaga. Yun. Bagay na bagay, pati sa suot, Ayan, at syempre, ayan, kumusta naman ang, kumusta ang naging papel mo doon sa Himala ni Nino? Naging challenging ba para sa'yo? Anong mga preparations ang ginawa mo?
For me, first time ko po kasing gumanap na isang Mm. komedyante sa isang TV series. Exciting siya, overwhelming pero exciting siya at the same time. And sobrang happy rin po ako na yung mga kasama kong actors dito ay first time ko rin pong makatrabaho. Especially sila Tita Carmi Martin, si Don Chang, sila Sir Freddy Webb, sila Miss Kay Brosas, tapos yung mga kids. Sobrang happy lang po kami sa set and makikita nyo naman pag pinapanood nyo yung Ang Himala ni Nino, nagtatranscend yun kung paano kami gaano kasaya sa set. Aha. Ganon din po ang napapanood ninyo sa TV na napapangiti kayo. Yan. And doon sa character na pinoportray mo, no? Ano yung mas, syempre, inaral mo yan, inalam mo, ano ba talaga ang nararamdaman ng ang papel mo rito ay isang... Kuya Badong. si Ang Kuya papel Badong. ko po dito, kami po ni Don Chang at ni Miss Carmi, kami po yung magkakasama. Bale si Miss Carmi po ang kontrabida sa Bukang Liwayway. Kami po ang kanyang mga accomplished, Mga alipores. mga alipores niya. Yan. Ako si Badong, ang pangalan naman ni Don Chang dito ay si Budang. So si Badong and Budang. Badong and Budang. Yes, so meron siyang, kami yung mga, so malalaman nila dito kung good ba talaga kami or bad kasi sinusunod lang naman namin yung utos ng Madam Chona namin which is played by Miss Carmi Martin. And ang preparation naman namin dito sa role, actually sobrang nakakagulat dahil pag binigyan na sa amin yung script, pag inaral namin, pag nasa set na kami, tuloy-tuloy na yun nangyayari sa amin. And Natural minsan na lang. nag-improvise na kami ng mga gagawin namin. So habang nasa tent pa lang kami, napag-uusapan na namin, okay, mas maganda to dito, kasi try natin. So, yun ang mga preparations namin pag nasa set na kami. Ako naman sa character ko as Badong, bilang isang komedyante rin ako sa totoong buhay. So, meron akong chance na lagyan siya ng konting pagiging komedyante ko. Oh, So, may comic yes, relief. may comic Oh. relief siya. So, nilagyan ko siya yun yung preparation ko, nilagyan ko siyang konting pagiging ako, yung Yan. Kuya Badong. Eh di enjoy na enjoy lang talaga. At Yes. sigurado may enjoy din na mga kapatid nating mga manonood. Kaya naman please, Jay, invite mo na ulit para mapanood ang Himala ni Nino dito sa TV5. Hello mga kapatid, ako po si Jay Gonzaga. Ang Himala ni Nino po, 11:15 ng umaga, Mondays to Fridays po yan bago mag-Itbulaga. Dito lang po yan sa TV5. Iyon! Thank you so very much, Kuya Badong! Oh, from Kuya Poy. O, di ba nga? Kaya si Jay Gonzaga nga, ang Himala ni Nino. At eto na nga po tayo sa ating bahagi ng programa na HEART. Ayun! Kung saan ay binigyan nga po natin ng panibagong pakahulugan ang salitang heart. At dyan nga po natin papipiliin sa pagtatapos ng ating pag-uusap ang ating mga makakausap ngayon. Ano? Letter H para doon sa mga unsure o sa mga undecided pa sa kanilang desisyon matapos nga ang ating pagpagitna sa kanilang pag-uusap. Yan yung half and half. At kung kailangan pa rin namang iproseso yung sitwasyon o yung time out lang muna, di ba? O i-evaluate muna, Kuya Poy, yan na muna ang pagdidesisyonan namin. O, yan naman ang letter E. At letter A naman, yung approve na approve at talagang buong puso ang approval na okay na talaga kami, Kuya Poy. Okay? At syempre, nandyan din ang letter R kung saan sinasabi na hindi na tinatanggihan ko na letter R for reject. Ayan, at syempre, kung gusto pa rin subukan ulit, kahit pa nga nagkahiwalay, nagkabangayan ng matindi, ay yung letter T naman, yung try again. Ayan, at eto na nga po, combo na raw kasi. Oo, at talaga naman, sunod-sunod ang mga problema. Oh, yan ang araw-araw na daladala nitong si Rose sa kanyang mister na si Tonyo. Si Tonyo naman kasi, bukod sa lasenggo, ay lulong din daw sa sugal. Dahilan para maapektuhan naman ang trabaho mismo nitong si Tonyo. Ilang beses na nga raw nilang pinagtatalunan niya ni Rose dahil may mga pagkakataon din na nilalayasan ng kanyang mister ang pinapasukang trabaho. Naku, yan na nga ang sinasabi. O pagka pinagsabay-sabay na, pagod ang katawan, tapos magiinom pa, tapos mapupuyat pa, nagsusugal, kung saan-saan nagpupunta, hindi na lang umuwi. Yan ang mga sinasabi sa atin ni Rose. Kaya naman sa ngayon, kausapin na natin 32 years old mula sa Taguig. Rose,
Tama ba ang mga sinabing yan ni Kuya Poy sa iyong sumbong? Hello po. No, magandang tanghali sa iyo, Rose. Tama ba 'yon? Swak na swak ba? Opo. Oh, kapag ka Opo, Kuya Poy. Oh, kapag ka umiinom lang, hindi lasenggo 'yun, ha? Apo. O pagka madalas uminom, 'yun lasenggo na 'yon. Ganun ba si Mister? Halos araw-araw po siya nagiinom eh. Nako lasenggo nga. Oh, wala na nga kalusot-lusot. Oh, at sino mga kasama? Baka mag-isa lang siya. May kasama ba? May Mga ano po, mga barkada po. ayan Mga nga. trabaho, ganun. Oo. Pwede ko ba matanong ano ba ang trabaho ni Mister? At sabi mo rin dito kasi basta niya na lang nilalayasan yung mga pinapasukan niyang trabaho. Dati yung trabaho niya po sa sa restaurant. Mhm. Second cook po siya. Mhm. Kaso po, madalas po kasi siyang, syempre, gimik-gimik mga magkakatrabaho. Minsan Puyat. nauuwi na siya ng madaling araw. Syempre, ang pasok niya po umaga. Oo. Tapos, pagdating ng oras ng duty niya, tulog pa rin siya. Naku po. Lagi po siyang late. Ayun po yung problema niya, laging late. Oo, nare-report, mapapagalitan, maiinit ang ulo doon sa nagagalit sa kanya. Siyempre, natural, merong karelyebo yan, no? O may umaasa na mapapalitan. Kaya ano ba yan? Apo. May nagpapapalit ba dyan ng dolyar? Parang biglang may pumasok dyan. Nasa ka ba ngayon, Rose? Nasa sapas po. Okay. Nasa labas. Nasa labas lang. Okay, sige. Bukod dyan, sabi mo nahihilig din sa sugal. Ano ba to? Yung mga online sugal din? Ano po, parang bilyar, tapos yung karakrus, ganun po. Okay. Yung mga dinadayo. Apo, yung dinadayo po. At kasama niya rin yung mga tropa niya ng mga manginginom. Apo. Ganon. Sige nga, para mas gusto kong tanungin at manggaling yung sagot mula kay Tonyo mismo. Okay, 27 years old. Mas bata naman po itong si Tonyo kesa dito kay Rose. Tonyo, magandang tanghali sa'yo pare. Magandang tanghali po, Sir Popoy. Oo, magandang tanghali. Ayan, kasi may sinasabi dito si Rose, medyo nalululong ka na raw talaga sa pag-inom-inom mo, tsaka doon sa pagsusugal mo, maganda-ganda na maituturing yung trabaho mo. O magaling ka pa palang magluto, pero kahit anong galing, kapag kakulang sa pahinga, laging puyat, laging pagod, wala rin nangyayari, away ang mangyayari. Ano ba nangyayari sa'yo, Tonyo? Kasi, Sir, Kuya Popoy, minsan kasi pag uwi ako ng bahay, ayaw ko na yung bubunyagan ako na yung bunganga, gano'n. Para bang, Bubulyawan. Iba yung bubunyagan. Iba yun. parang mas pinili ko na lang yung dito na lang ako sa labas. Kaysa ganyan, magsusugal na lang ako. Mag-iinom na lang ako. Para pag uwi ko, tulog na lang ako, gano'n. Nako. Ibig sabihin, bungangera itong si Rose? Medyo po, parang yun na po yun. Yan, pero sabi nga hindi naman basta ngangawayan kapag ka walang dahilan. Ano ba ang mga dahilan daw kapag ka nagbubunga nga siya sa'yo? Yung po nga, ma'am, Sir, sa pag-iinom, sugal. Yun ang sinasabi niya sa'yo. Opo. Tapos ikaw naman masunurin din, nagreklamo na sa'yo tungkol sa pag-inom mo, tungkol sa pagsugal mo, ginawa mo pa rin. Lumabas ka pa rin ng bahay, yun na lang gagawin mo nga. Okay. Rose, sandali lang. Kausapin ko naman si Rose. Yun Hello naman po. pala binubulyawan mo raw itong si Tonyo. Tungkol doon sa hindi pa naman daw siya umiinom, hindi pa naman daw siya nagsusugal, pero pagka sampa niya sa bahay ninyo, yun na naman ang sasabihin mo, parang pinaalala mo sa kanya, at dahil naalala niya, lalabas naman din siya. Paano? Hindi po, kahit araw-araw po yung ginagawa, kahit po di ka magsalita, lalabas siya pagdating niya ng bahay. Sabi niya lang, lalabas, mag-yosi lang siya, tapos mamaya wala na siya. Siyempre Siyempre po, nag-yosi pa di naman pala. po ako magsasalita kung wala siyang ginagawang mali. Hindi kaya hindi kaya nilipad lang siya ng hangin at napunta roon sa lugar ng inuman. 'Di ba? Baka nabugahan lang ng hangin. Pero sige nga, mag-usap nga kayo, Tonyo at Rose. Gusto naming mapakinggan. Rose, ikaw na ang manguna. Kasi gusto kong makinig muna. Kasi may pinagmumulan yan yung pagbulyaw-bulyaw na ganyan sige, go. Rose o Tonyo, sinong gusto mauna? Si Rose muna po. Ano po? Popoy. Sige. Rose, ikaw raw mauna. Bakit ka nga naman kasi nakabulyaw agad? Kauuwi pa lang nung tao. Hindi. Kuya po, gusto ko lang po yung mangyari yung
Siyempre, bilang ikaw po yung di pamilya, siyempre, alam mo po yung obligasyon mo. Kasi po pag-uwi po ng galing bahayan, nangyari, hindi po siya iinom ngayon. Kumbaga, mas lamang po yung tulog niya kaysa kausapin kami, kamusta na ba kayo? Wala pong ganun. Mhm. Siyempre, bilang asawa, siyempre, sumasama po yung loob ko na maghapon ka lang sa trabaho, tapos hindi kamustahin mo kami, wala. Mhm. Kumbaga, sasabay lang kami kumain, mamaya lalabas konti, pag uwi niya, tulog na ulit siya. Siyempre, gusto ko lang po ng oras. O yun, mukhang malinaw-linaw yung panawagang yan ni Rose. Tonyo, ano masasabi mo ron? Tonyo? Yes. Oo. Ano masasabi mo ron sa sinabi ni Rose? Yun na nga po, yung uwi ako, bubulawan niya, siyempre, gusto din naman pong makaramdaman yung sabihin sa akin na kamusta ka na, kapagod ka, minsan usap tayo. Kasi kailangan, minsan mag-usap din tayo minsan eh. Hindi yung puro tayo trabaho. Ngayon, bubulaw siya, bubunganga. Kaya naisip ko, parang sumasad yung ulo ko, lalabas na lang ako. Pag-iossi ko, makita ko yung mga barkada ko, mag-iinom, mapapatagay ako. Hanggang madaling araw na po yun. Tapos, kasama na po yung sugal doon. Ayan. Pero alam mo naman na kinabukasan, pagising mo, ganun na naman ang siste. Ganun na naman mangyayari. Mabubulyawan ka na naman dahil sa ginawa mo. Tama? Opo. Hindi ka ba napapagod? Napapagod din po kay Popoy. O yun. Ilang taong ka na nga ulit, Tonyo? 27 po. Oh, alam ko na 27 years old ka, pero hindi ba parang parang nag-iisip bata ka naman na dahil sa binubulyawan ka, hindi ka kinukumusta at nag-aabang ka ng lambing doon sa taong masama nga loob sa iyo. Masama nga loob sa iyo dahil may mga pagkukulang ka na nung mga nakaraan. Tama? Opo. 'Di ba? Dahil nga sumusobra ka na raw sa pagsama-sama sa barkada mo, ang hinihingi lamang ni Rose sa iyo ay yung panahon kasama ang pamilya, hindi yung kakain lang kayo, pagkakain lalabas ka saglit tapos ayun na sa ibang bahay ka na naman ng tropa na pasok. Tapos kinabukasan na ulit kayo magkikita. Yun lang naman yung sinasabi niya. Hindi ba pwede mabago yung Tonyo? Pwede naman pong mabago yun, Kuya Poy. Saan? Sa anong paraan? Yung pag galing ko po sa trabaho, sa bahay na lang po ako. Itigil ko na po yung sigarilyo, yung mga alak, sugal. Kasi na-realize ko, Kuya Popoy, na yung pera ko dapat inilaan ko sa pamilya ko, napupunta lang sa iba. Dapat pamilya ko na lang yung makikinabang. Yan. Yung pagod ko napupunta lang sa wala. Tapos kinabukasan, bubunga nga naman ako. Ganun, paulit-ulit lang. Kita mo? Na nangyayari. Paulit-ulit lang, di ba? Pero ito naman ang pakiusap natin kay Rose. Rose, pwede ba na medyo tigilan muna, kumalma ka na sa pagbulyaw? Total, na iparating mo na rin dito kay Tonyo yung mga gusto mo at mas magandang plano. Baka pwedeng kumustahin mo daw siya. Okay lang ba sa'yo? Kaya ko naman po yung gawin. Minsan ginagawa ko naman po yung minsan pagka napapagod na po kung di na ako nagsasalita, pinapabayaan ko na lang po sa ganun. Iba rin talaga, no? Pagka, alam mo, sa salita mo, Rose, medyo kapag ka nabulyawan ng ganyan, dire-diretso magsalita at alam mo yung sasabihin, naku, medyo maririndi ka rin. Pero ito ang magandang pagkakataon. Sige nga, kumustahin mo nga si Tonyo. Kumustahin mo si Tonyo at mamaya, para magano na kayo, no? Maging payapa ang pag-uusap ninyo. Umpisan mo sa kumusta. Sige, go Rose, mag-usap kayo. Tonyo, kamusta? Ang sweet naman yung pagkakamusta mo naman, Rose. Walang lambing, Rose. Araw-araw akong malambing, di ba? Alam mo yun. Okay lang ako. Ikaw, kamusta kayo dyan? Okay lang din. Gusto ko lang syempre bilang mag-asawa, di ba? Kailangan natin ng pagbabago kasi hindi naman tayo bata. Kasi kahit ano mangyari, pamilya at pamilya mo pa rin naman ang malalapitan mo sa lahat ng bagay. Siyempre, sa kasayahan, tropa yung masarap kasama. Siyempre, pagkagipitan at problema, lagi mo makakasama ang pamilya pa rin. Kailangan lang natin pagbabago. Kumbaga, teamwork, ganun. Para walang problema. Siyempre, ang gusto ko lang mangyari, pag ng trabaho, bahay ka lang. Kahit konting tambi sa labas, siyempre, dapat, alam mo yung oras mo eh. Handle mo yung oras mo. Ganito, oras mo ng pamilya ko, ganun.
Kasi kung ganun ang gagawin mo araw-araw, magiging magkakasundo tayo at lalong hindi ako magbubuka nga. Siyempre, alam mo naman yun. Oo, alam ko naman yun. Ganito, matatanggap po ba yung pagkakatiwalaan mo ba ako pag sinabi kong magbabago ko, ganun? Titiwala naman ako sa lahat ng sinasabi mo. Sabi nga nila, di ba, kailangan parang salita kami gawa. Sana mapatawad mo ako kasi nagkukulang ako, nalulung ako sa bisyo, sa alak. Dating yung time, kahit bukas, hindi natin alam bukas, sa araw, magbabago ako. Kasi ayoko kayong mawala kasi mahal na mahal ko kayo. Alam mo naman sa sarili mong mahal kita eh. At mahal ko kayong mga bata. Okay. So ano ang heart decision ninyo, Rose and Tonyo? Anong pipiliin nyo dyan sa HEART? Tonyo? Rose? Yes. Anong sagot? Rose? Hello po. Oh, anong pipiliin ninyo? HEART. B na lang po. Anong B? No. H po, H. Half and half. Oo, aabangan muna ni Rose ang desisyon talaga. Kumbaga, hindi pa buong-buong tiwala, hinihintay pa yung aksyon. Tama, Rose? Apo. Half and half yung desisyon. Talaga to si Tonyo, tumatawad pa. Malay mo, bukas o sa isang araw, magbago ko. Hindi pa ngayon, hindi pa mamaya. Tila may Hindi pa po schedule pa sure. kayong inuman mamaya. Hindi ka pa yata sure. Pero dahil nga dyan, dahil nga half and half, yun na lang ang hinihintay ha. Yung pangakong pagbabago, haluan na lamang ng gawa, haluan ng kilos, yan ang magpapatawad daw sa'yo kay Rose. Okay? Magbago ka para sa pamilya mo. Okay? At eto na nga rin ang pagkakataon para naman sumaya kayong dalawa, Rose and Tonyo, sa inyo na ang ating merch items na ipamimigay ngayong araw na ito. Kayong dalawa na ha, meron kang pasombrero dito, meron kayong pa-t-shirt, meron pa maypay kapag ka mainit ang ulo na naman, o mainit lang talaga dyan sa loob ng bahay. Ayan, at pwede nyo na itong ma-claim bukas, okay? Dito yan sa TV5 Media Center, Reliance Street, Mandaluyong City, 1 p.m. to 5 p.m. Magdala lamang ng isang valid ID. At ganun din sa iba mga nanalo, no, nung ating H2H merchandise. Okay? Dito na rin po kami magpapaalam at magpapasalamat at magpapaalala na bukas muli, alas 12 ng tanghali, tayo ay magkarinigan, magkatutukan, magkakwentuhan dito sa ating programang Puso sa Puso ang Puhunan. Opo, ito po ang Heart to Heart. Nakasama po ninyo ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong Gwapo Poy.